Ngayon ang kauna-unahang araw ng pangangalap ng pangunahing datos sa sektor ng agrikultura at pangisdaan na inulunsad ng Philippine Statistics Authority Regional Statistics Services Office 1 na gagawin sa 4 na probinsya sa Ilocos Region. Matapos ang 10 taon, muling isasagawa ang census upang ma-update ang mahalagang impormasyon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Region 1. Ito'y ayon kay Atty. Sheila O. De Guzman, Regional Director ng PSA RSS1. Ang ating pong 2022 Census of Agriculture and Fisheries ay magsisimula na po ang enumeration period this coming September 4, magtatapos hanggang October 25 po ito. The last census was 10 years ago, kasi every 10 years po yan. Kaya nag-a-update po tayo ngayon ng record. Dagdag ni De Guzman, ang datos na makukolekta ay magsisilbing basihan ng mga polisiya, plano at programa ng pamahalaan o ng mga stakeholders para sa ikalalago ng socio-economic ng bansa. Palawak po yung ating stakeholders dito, lalong-lalo na yung ating mga policy planners, ang ating official sa gobyerno, and lahat po nangangailangan ng data na kung saan gagamitin po nila ito as baseline sa paggawa ng kanilang policy, paggawa ng desisyon na makakatulong po sa ikabubuti ng sa agrikultura at fishery sector. Samantala, nasa kabuuang 1,739 ang naihire ng mga enumerators, team supervisors, assistant census, area supervisor at census area supervisors na i-deploy sa PSA RSSO1 sa 4 na lalawigan sa Region 1. Ang mga nasabing enumerators ay magsasagawa ng interview sa mga respondents gamit ang computer-assisted personal interview or CAPI method. Ayon kay De Guzman, kauna-unaan ang CAPI methods sa mga census na isasagawa sa bansa kung saan gagamit ang mga enumerators ng tablet upang i-record ang mga sagot ng mga nakapanayam. For your information po, this is the first time nagagamit tayo ng interviewing method na computer-assisted personnel interview kung saan gagamit po tayo ng tablet para mas mapabilis po yung paglabas natin ng official na result. Ayon ka naman kay Agriculture Training Institute Region 1 or ATI Region 1 Assistant Regional Director Josephine Aben, napakahalaga ang pangangalap ng wasto at akbang datos sa sektor ng agrikultura at pangisdaan dahil napapakinabangan ito ng pamahalaan, particular na pagdating sa pondo. The importance of having a correct and proper data is that, especially in government fund, it's not wasted. So kapag proper yung data na nakukuha mo and then accredited or certified yan sa central office or dun sa Malacanang, is that we can always use that for proper planning. Kasi pag mali yung data or walang data, nagplano ka na lang ng walang ganoon, then the money government fund is put to waste. Para kay DIA Region 1 Senior Irrigators Development Officer Maria Paredes, mahalaga sa master plan ng kanilang ahensya ang datos mula sa PSA dahil dito lamang nakukuha ang tamang impormasyon pagdating sa populasyon, area ng farmers beneficiaries at iba pa. Sa amin sa NIA kasi sir, meron na kaming ginagawa ngayon na Regional Irrigation Master Plan. So yung mga data ng sa Philippine Statistics, kailangan po namin. And then, may mga nakita din kami na talagang nasa kanila yung data. At saka yung sinasabi din natin na accuracy, syempre, statistics na yan. Dagdag ni Paredes, anumang kailangan datos na may kaugnayan sa kanilang irrigation master plan ay direkta nila itong nakukuha sa PSA. Kaya hindi anya magsasagawa ng sariling census ang kanilang ahensya. Hinikayat naman ni PSA RSSO1 ang mga respondents ito sa lalawigan ng Pangasinan na suportahan ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries at ibigay ang totoong impormasyon sa mga enumerator para na rin sa ikabubuti ng lahat. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.